Amen. Good morning po sa bawat isa, sa lahat po na naaabot ng gawain na ito. Sa umaga pong ito, samahan niyo po kami, hayaan po natin na i-remind tayo ng Panginoon. Sa umagang ito, basahin po natin Romans chapter 8 verses 34 to 39. Praise God. Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, verse 39, neither height nor depth, nor anything else on all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Amen. Hallelujah. Let us all be reminded by the Spirit of God sa walang hanggan at wagas na pag-ibig ng Panginoon para sa bawat isa. Yes, Lord. Indeed, Lord. Truly, Lord. There is nothing shall separate us from the love of God. Yes, Jesus, we thank you, Lord. Remind us, O Lord. Touch every heart, Lord God. Touch every soul. Remind them, Lord God. Remind your people, Panginoon, kung gaano mo nga po kami kamahal, Panginoon. Hallelujah, Jesus. We honor you, Lord. We praise you, Jesus. There's nothing can separate us from your love, Lord. We are here to honor you once again. Let us be filled by your love and by your presence, Lord. All we need is you, Lord. All we need is you, Lord. Hallelujah. Touch our hearts, touch every soul. Yes, Jesus. Yes, God. No mountain, no valley, no gain or loss we know can keep us from your love. Yes, God. No sickness, no secrets, no chains is strong enough.
Panginoon, dumudulog sa iyong banal na trono, Panginoon. Pinupuri, pinapasalamatan ka namin na sa anumang panahon. Naririyan ang pag-ibig mong patuloy na yumayakap at nagpapaalala sa bawat isa, Panginoon. We praise you, Lord. Salamat po, Panginoon. Narito nga po kami, ilalagay namin patuloy sa iyong mga kamay ang lahat ng aming mga alalahanin, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Dahil sinabi mo, Diyos, cast your burdens upon the Lord, and you will sustain us, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, sa aming paglapit sa inyo, patuloy mo nga po i-sustain ang lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak sa umagang ito, Panginoon. Hindi lang sa material na bagay, Panginoon, ngunit yung pinaka-importanting pangangailangan ng bawat tao, Panginoon, spiritual naming pangangailangan, paglago at kalakasan, Panginoon. Lord, punuin mo nga po kami sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat sa muling pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin sa araw na ito. Kami buhay, ligtas, malakas, malusog, sampu ng aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Patuloy ka nga pong mangusap, gamitin mo, Panginoon, ang iyong lingkod sa umagang ito upang patuloy na maabot mo ang iyong mga anak sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Handog namin ang pinakamataas na papurit, pagdakil at pagluwalhati sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Lord, you heard the song. Healing is in your hands. Jesus, the world needs the touch of your hand. Kung merong nakababatid, Panginoong Diyos, ngayong umaga ng pangangailangan ng iyong mga anak, ng iyong sambahayang nilikha, ininuwal sa daigdig, Panginoon, ngayong umaga, kami po ay nagpapakumbaba, lumalapit, Panginoong Diyos, at humihingi ng kahabagan sa trono ng iyong biyaya. Ngayong umaga, umaasa, Panginoong Diyos, ang iyong mga anak, kami na mga tagasunod ng iyong mga panukala, nabuksan mo ang durungawan ng langit. Tanglawan mo, Panginoong Diyos, sa kaganapan ng daigdig. Maraming sugatan ng puso. Maraming nagdarahok, nagugulumihan at nababagabag, nababalisa. Siya lamang, Panginoong Diyos, ang aming kailangan ngayong umaga. Bukas hanggang sa mga susunod na araw, walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos na siyang lumikha ng langit at lupa. Ang Diyos na naglalang ng tao upang ilagay sa ilalim ng kanyang pamamahala. Galing sabay, Panginoon, ang kabutihan ng iyong mga nalikha at nalikha. Ang tao'y tahasang sumuway sa ilalim ng iyong mga palatuntunan. Kaya ang tao, Panginoon, mula sa ika-14 na henerasyon ay magdurusa sa ilalim ng iba't ibang uri ng kaparusahan dahil sa pagsuway. Gayunpaman, dahil sa pag-ibig ng Diyos Ama na sa langit, you have sent your Son, the only begotten Son of God, who take away the sins of the people. Isinugo mo ang iyong anak, Panginoong Diyos, upang sa sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ama, hayaan mo ang buhay na walang hanggan ay maranasan ng sambahayan, ng sandaigdigan, Panginoon, na walang makapag-aahon sa ilalim ng mga pagdurusa at kaganapan sa mga huling panahon, kung di ang Diyos ng nakababatid
kung ano ang ikabubuti ng kanyang mga anak. Ama, we would like to open our hearts this morning, asking, Lord God, not alms and beg or anything that we want only in our body, but we ask your divine intervention for the need of those who are in need of help, Lord God. In need not of the things that they knew that there is God in their belly, but the God who created the heavens and the earth. Ikaw ang pangangailangan namin, Panginoon, at ikaw ang kailangan ng daigdig. At ayon sa mga mahalagang salita na ipapaalala at pauunawa mo ngayong umaga, ihanda mo ang puso at isipan ng iyong mga anak sa lahat ng dako, sa Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa mga nakatatanglaw, Panginoong Diyos, ng gawaing makalangit na itim. Inaangkin namin ang pagsubaybay ng banal na Espiritu Santo. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo, Diyos, ang gabay at pahid ng banal na Espiritu, na siyang bihasang guro, na siyang umaakay sa daan ng katwiran at kabanalan. Aming pinagkakatiwala ang nalalabing oras. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Today we just arrived for the 6th time or 6 consecutive Sundays that we've been preaching the Word of God live. About this topic for today is about the attitudes of the Samaritan. The attitude of Good Samaritan stated in the book of Luke chapter 10, verses 27 to 37. Nais kong basahin po ito sa inyo sa Tagalog upang maging maliwanag sa lahat. Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong lakas, at ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ni Jesus, tama ang sagot mo, gawin mo iyan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Upang huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, nagtanong pa ang lalaki, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem, papuntang Jericho, hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati ang damit sa kanyang katawan, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon, nakita niya ang biktima at siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, ang lalaki ay sinakay ng Samaritano sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang doon ay maalagaan. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, "Eto, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ng iyong magagastos, babayaran ko sa aking pagbabalik." At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Ang taong tumulong sa kanya, tugon ng abogado? Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, sige, ganun din ang iyong gawin. Go and do likewise. Mga katanungan, hindi po maaari natin hindi bigyan ng pansin sa kaganapan ng daigdig ng bansa. Some are asking, where is God in the midst of all this? Why do we suffer like this? Where is God when tragedy strikes? Why does He
or God Himself allow evil like this? Why couldn't He prevented the whole things? People of God, these are the questions in many ways, in many people around us, and even the world itself. But as what I have said during the last 3 Sundays or 5 consecutive Sundays, I've been repeating, reading the scripture, that we are now, this time frame, that God allow us to live on this world. We are living now, not of the last days, but the last of the last days. Again, I will repeat for you to emphasize and stress the absolute meaning of this passage in the scripture of the 2 Timothy chapter 3, verses 1 to 5. Sa wikang Tagalog, ganito po ang lipat, 2 Timoteo, kabanatang 3, talatang 1 hanggang 5. Dapat mong malaman na sa mahuling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa mga magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging malupit, walang habag, panirang puri, marahas, mapusok at namumuhi sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan, at walang pag-ibig sa Diyos. Sila'y magkukunwaring mga Diyos. Ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Muli kong uulitin po ito. Sila'y magkukunwaring mga Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Mga minamahal at mga pinagpipitagan po namin mga tagapakinig. Ngayong umagay, maging maliwanag sa ating isip at puso na ang tao ay nilikha ng Diyos. At ang lahat ng nilikha ng Diyos, bago ang tao, ay napakabuti. Hanggang iniligay ng Diyos ang tao. Si Adan, si Eva, ang unang lalaki at babae na iniligay ng Diyos sa Garden ng Eden, lahat ng antas ay napaka maganda. Kaya, kung ang pag-uusapan ay pagkakalikha, opo, ang tao ay nilikha ng Diyos. Pero hindi ho lahat ng tao ay anak ng Diyos. Because the Bible stated that there is a children of darkness and the other one is the children of light. Dalawa po ang anak. Isang anak ng dilim at isang anak ng liwanag. Kaya kung sasabihin ng tao, ang tao, tayong lahat ay anak ng Diyos, hindi po. Nilikha ng Diyos ang tao, pero hindi lahat ng nilikha ng Diyos ay naging anak niya. Kaya itong palatuntunan pong ito na pamamahayag ng magandang balita ay maipahatid sa inyo ang isang katotohanan. Lalo tigit sa mga katanungan ng mga sumusunod na aking nabanggit. Nasaan ang Diyos? Sa panahon ng kaguluhan at kabagabagan. Bakit ang Diyos ay nagpahintulot ng ganitong mga trahedya na baganap, globally speaking, in the world itself? And why does God allow evil things? Bakit po ang Diyos ay pag-ibig at mabuti? Bakit niya pinahintulot mayani na mga karamdaman at salot ay maganap? Nasaan ang Diyos sa panahon ng ganitong kasaysayan ng daigdig? Again, I would like to stress the following verse 7. Babalik po tayo doon sa chapter 3, 2 Timothy chapter 3, verses 7 and 8. Tingnan niyo po ito. Lahat ng gustong matutuhan ng mga babaeng ito kailanman ay hindi sila nakaunawa. These men also always learning and never able to come to the knowledge of the truth. The word truth is the word of God. Ang salitang katotohanan po rito ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. O nung tinatawag po natin tinapay ng buhay. What we call in English version, the bread of life. Hindi ito tinapay na pagkain pansamantala at pagtawid gutom sa panahon
na ganitong sigalot ang kasaysayan. But I would like to give you the important passage about the bread of life. Ito'y isang uring pagkain na magkakaroon ka ng kapayapaan, kagalakan, isang uri ng pagkain panlangit. Ito yung sinasabing the food of our soul is the Word of God. Dalawa ang uring pagkain. Ang pagkain pisikal, ito po yung tinapay, ulam, kanin, at lahat ng bagay na ating ipapasok sa loob ng ating mga tiyan, yun yung pagkain ng katawan. Pero isang magandang balitang nais ko pong ipahatid sa inyo, na mayroong pagkain na napakalaga ngayong umaga sa buhay ng tao, lalo't sa kasaysayan at kagalakan, yung pagkain ng ating kaluluwa. Ito po yung sinasabi sa aklat ng Mateo 4 at Lucas 4, Book of Matthew chapter 4 and Luke chapter 4, the same passage. Man shall not live by bread alone, but by the word that proceeded out of the word of God. That word is the food of our souls. In verse 10, followed, now, you followed my teachings, conduct. Ngayon ay sinunod mo ang aking itinuturo sa iyo. Ano yung? Ang aking ugali. Layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtsatsaga, pag-ibig, at katapatan. Sino ang may angking katangian kapag nababanggit po yung pag-uugali? Pagka pinag-usapan po natin yung the word conduct, the word behavior, the word attitude or character, ay napakahalaga ito sa buhay ng tao. At ang character po'y sinasangkap. The inner being has character. Yung panloob na kung sino ang tao sa loob ng kanyang katawan lupa ay mayroong makitang dapat na pag-uugali o asal. Ang napakahalaga sa ating pag-aaral ngayon, where we talk about the attitude of the Good Samaritan, later may paliliwanag po ng Biblia kung ano ang naging mahalagang papel, halaga ng buhay ng isang Samaritan. Asal, layunin sa buhay, pananampalataya, pag-ibig at katapatan. Ito ang hinahanap ng Diyos sa tao. Yung pagkain ng isang tao na mapupuno ang kanya ng kaluluwa ng magagandang asal. So we have souls in the book of 1 Thessalonians chapter 5 verses 23. Verse 23, makikita niyo po ito. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siya nagbibigay ng kapayapaan. Naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu at kaluluwa. The body, the soul, and spirit. Hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. These are the three important things to identify as a human being. Tatlong uri po ito. Ang kaluluwa ay sinasangkap po. There we have a three soulish area. One is the mind, the will, and emotion. The three soulish area, which the first important is the word mind. And we have three kinds of mind. Tatlong uri ng kaisipan meron ang kaluluwa ng isang tao. Souls have three soulish area. One is the conscious mind. When we talk about conscious mind, we talk to translate this in Tagalog, isang isip na mayroong malay. The word conscious mind means isang isip na may kamalayan. Dalawa lamang po ang ginagawa ng isang taong may malay o kamalayan or having this conscious mind. The first one. One is teaching us what to do, and the second one is teaching us what to decide. Dalawa lamang po yung itinuturo at inilalagay sa kaisipan ng isang tao, sa kaluluwa at isip ng tao, yung magkaroon siya ng kaisipang may kamalayan. Dalawa lang ho ang ginagawa niya. Teaching us what to do and what to decide. Ano ang gagawin at ano ang kanyang gagawing pagpaspasya. The second different kinds of mind is unconscious. The word unconscious means, makikita niyo po ito sa ICU.
These are the person who are in comatose. Pag sinabi ko pong comatose at iniligay ang isang tao sa ICU, wala na ho silang malay. Walang kamalayan. He or she know nothing about what is happening, time and places. Sa oras, lugar at kalalagayan, kapag ang tao ay comatose o nalagay sa isang intensive care unit, wala ho itong malay. At hindi niya alam kung ano ang nagaganap sa kapaligiran, sa oras at panahon. These are the second one. The third, which is very important, is the subconscious mind. O yung isang isip sa panloob ng espiritu ng tao, the inner being has the subconscious. And it talks about the mental activities, the imperfectly incomplete conscious existing in the mind, but not available immediately to be conscious. That means to say, it talks about the system of belief or the mental activities, yung pagpapaunlad, yung mga kaganapan at lawak na dapat gawin na nalalagay sa isip ng tao ay yung iba't ibang uri pa rin ng pananalig, paniniwala, kasabihan. We call this system of beliefs. Yung iba't ibang uri ng paniniwala. Merong naniniwala na kapag kumati ang kamay, magkakaroon ng pera. Merong naniniwala na kapag dumaan ang isang pusang itim, lalo na kung ito'y araw ng Biyernes, ay mayroong masamang mangyayari. Meron din ang naniniwala na siswertehin siya pag nakakita siya ng sapot ng gagamba, tatanggalin po yung web at idaharap doon sa tapat ng araw at may lalabas na numero. Yan po yung iba't ibang uri ng paniniwala. Na kapag tumiktik, merong nag-ingay na isang munting insekto o hayop, merong bisita. Pag nahulog ang kutsara, ang bisita ay ano? Babae, lalaki? Pag tiniduran lalaki. Tingnan niyo po, saan nakuha ito? Ito ay naglagi sa matagal na panahon sa isip ng tao. These are the mental activities which is, so to say, imperfectly, inaccurate. System of belief, iba't ibang uri ng paniniwala. Pag nahulog ang kutsara, may bisitang babae. Saang lupalop ho ng diksyonaryo makikita ang ganitong mga sistema ng pananalig? Yun ay naka-stack dito sa isip ng tao. Kaya pagkaganyan ang isip ng tao, may tiktik, may bisita, nahulog ang kutsara, babae, tinidor, lalaki. Maglalaon at maglalaon, lilipas o ang lahi nito'y walang mamanahin kundi yung sistema ng iba't ibang pananalig. Naka-stack po yan, nasa loob ng isip yan. At kapag ganito ang isip ng isang tao na sinasabing nilikha at anak ng Diyos, eksakto ang pag-uugali po nito, pero hindi po Part of this is system of belief. Another thing to consider about the subconscious mind is the philosophy of life. Now, people of God, when we mention philosophy of life, it talks about attitude. When we mean philosophy of life, we talk about attitude, character, conduct. And this reflects the image that God created man into His own image. Sa Latin, ang banggit po yan ay imagio Dei, or the reflection of the image that God created. If we belong to the family of God and we are created in the image of God, dapat to maganda ugali. Kamusta po ang ugali ng mga nilikha ng Diyos? Ngayon no, iba't ibang ugali. Ang laman ng isip ng tao, may ugali hong matulungin, may ugali hong makasarili, may ugaling binigyan mo na, mayroon pa sinasabi. May mga ugali na nakatanggap na ng mga ayuda, nagsabi pa ng hindi maganda sa nagpadala ng mga ayuda. May mga ugali na maganda, may mga ugali na hindi maganda, at wala naman talagang kagandahan. Pipihira ang maganda ang pag-uugali, at sasabihin ko sa inyo kung sino po yung may magandang ugali. In James chapter 3, verse 13, maliwanag po ito. Hindi ho nakukuha sa sukat ng taas at antas ng pinag-aralan kaya ang tao ay maganda ugali. Hindi po. Kahit anong uri ang nagdating ng tao, lalo na sa larangan ng edukasyon at pagpapaunlad ng kaisipan, wala hong sinasabing yung maunlad na kaisipan po
ay mayroong mabubuting asal. Masdan po natin ang aral sa Aklat ni Santiago. Later we will discuss about the very important passage about the attitude of the Good Samaritan. Why I just stress this introduction for you to acknowledge that there is no one good in the sight of God. There is only one good, and this is God Himself. Walang mabuti. Walang mabuting tao sa daigdig na ito. At kung ang pag-uusapan, ang daigdig na ito, walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Ang tao ay mabuti ngayong bukas, ewan ko. In James chapter 3, verse 13, who is wise among you? And understanding, let him show by his good behaviors, his words, humbly, with wisdom. Ulitin ko po, who is wise among you? Nagtatanong ang propetang, ang apostol na si Santiago. Sino sa inyo ang marunong at nakauunawa? So iba ho yung nakakaunawa at iba ho yung marunong. Marami hong marunong pero kulang ho ng unawa. Basta po ninyo. The word wisdom, it is knowledge supplication. Pagka alam mo lang at hindi mo isinagawa, may alam ka, pero walang pagsasagawa. Yun ang magkaiba. Yung mayroong karunungang panglangit. Those who have been given the gift of wisdom. Wisdom means knowledge application. Yung taong marunong, alam niya, pero isinasagawa niya. Pero yung taong nagsasabing may unawa, pero hindi ginagawa, unawa lang mo yun, hindi marunong yun. At hindi dito tinatanong yung antas ng iyong tinapos na rating, even you reach the peak of education, the higher education, after education, people of God, there's nothing wrong about education. But again, I tell you, and I will repeat again and again, education without God is full of chaos. Lahat ng uri ng antas ng katalinuhan ng tao, kung hindi kasama ang Diyos, mapupuno lamang siya ng kabuluhan. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapagkumbabaan at karunungan. This is the words itself give the spirit of humbleness and understanding. That is wisdom. Wisdom, it is knowledge supplication. Sino sa inyong marunong? Ang marunong po rito ay yung panig po kayo, yung marunong po dito, yung maganda ugali. Kamusta pag-uugali? Now, let's define our topic for today is about the attitude of the Good Samaritan. Giving you the very right exact in verse 27, narito po yung lawyer, tinanong yung isang abogado. Pag sinabing abogado sa panahon yun, ay may kilatis, may dating, may angas. Mayroon siyang kalalagayan sa paligid ng komunidad at kapaligiran. Ayon po sa pag-aaral ng mga kautusan ng batas, isang abogado. Now, in verse 27, isinabi ng Diyos, paano siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa. Ulitin ko po, buong kaluluwa. At kung nakikinig ka ngayon, ito yung isang aral na magdadala sa iyong kaluluwa sa paanan ng Diyos kung paano mo mararanasan ang mabuhay na may karunungan na galing sa Panginoon. Yung karunungan na galing sa Diyos ay merong isip po ng pagpapakumbaba at magandang asal. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul, ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Itinuturo ng Diyos. Love your neighbors. Yun ang sinasabi po doon sa lawyer. Ibigin mo ang iyong kapwa. Love your neighbors as you love yourself. Iba ho ngayon nangyayari. Love yourself and never mind the neighbor. Nakita niyo yung asal. Nagsasabi ho yan, mga anak ng Diyos yan. Pero selfish. I'm not judging this kind of people.